Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel. Mark Narboneta here. Welcome back sa Wonder Vlogcaster. Itong pag-uusapan natin mga ka-Wonder, kahit saan naririnig ko ito ngayon. Nababalita ito sa mainstream, no? Na kahit saan ako pumunta. Pagkapunta ko sa isang coffee shop, maririnig ko siya. Pinag-uusapan niya. Pagpupunta ako sa isang fast food o kaya sa restaurant, maririnig ko siya. Minsan, mag-commute ako, sasakay ako ng MRT, na pag-uusapan yung bagay na yan. So ano ba itong Pax Silica? No, nahihiwagaan ako kasi mga ka-Wonder. May mga negative tayong naririnig at meron ding positive. No? Ano ba yung tungkol dito? So ang Pax Silica mga ka-Wonder ay isang US-led international initiative, no? Naglalayong bumuo ito ng mas ligtas at mas matatag na supply chain, no? Para sa bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. I-click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo all. Marami po salamat. So nasa advanced na po tayong technology, no? Sabi nga ni Elon Musk, no, na itong AI ay ginagamit para makatulong upang mapabilis yung teknolohiya at paglago ng isang bansa. So itong Pax Silica, itong US-led international initiative, ang layunin nito mga ka-Wonder ay bumuo ng mas ligtas at mas matatag na supply chain para sa AI intelligence. So in other words, nagsusupply ito. Supply chain ito para sa mga AI o yung artificial intelligence. Ito mga semiconductors, microchips, nabanggit na yan ni PBBM na gusto magtayo dyan sa Pilipinas. Sinasabi niya pa lang yan noon mga ka-Wonder. Ngayon mukhang inuumpisahan na. Electronics, critical minerals, and advanced manufacturing. So mga ka-Wonder, ang Taiwan, alam natin, ang sentro ng paggawaan ng semiconductors. So nabanggit nga yan na gusto magkaroon dito sa ating bansa. Napakarami pong ginagawa ng ating Pangulo na hindi alam yan ng mga tao. No? At I think isa ito sa kanya pong sasabing sona mamaya. Kasi ngayon mga ka-Wonder is alas 2 na ng madaling araw. At ibibida rin po mga ka-Wonder yung mga nangyari na napakalalaking mga proyekto. Isa ito na sasabihin dyan. So ang layunin mga ka-Wonder ng Pax Silica ay mabawasan ang pagdidepende, no, ng mga kasaping bansa. Dito kasi lalagay sa atin mga ka-Wonder, if I'm not mistaken, parang dito yung una no? Correct me if I'm wrong mga ka-Wonder. No? Pero kasi ito, ang pagdidepende ng mga kasaping bansa, no, naiisa ang pinagmumula ng mahalagang materyalis at teknolohiya. Madalas sa China, no? Sa kanila lahat. Kaya yung China lalong yumayaman. So parang ganun ang layunin. Since itong China, parang hindi maganda ang term sa mga karating bansa kasama sa atin. So parang isa na ito sa paraan, no, para mabawasan yung pagdidepende sa ng mga kasaping bansa, no, sa iisa lang na pinagmumulan ng mga mahalagang materyales at teknolohiya gaya nga nitong China. So saan ito itatayo dito sa Pilipinas? Alam niyo, nahahawig ito dun sa Bataan Nuclear Power Plant na hindi nga natuloy dahil maraming humahadlang. Nasasabihin, malakas ang radiation yan, ganito, ganyan. No? Makapal yung pader nun, mga ka-Wonder, hindi basta-basta tumatagos. At hinarangan yan ng administrasyon ni Cory noon dahil Marcos nga yan. So, sabi ni Marcos Sr., kung yan ay natuloy, giginhawa ang Pilipinas. Ano nangyari? Hindi tinuloy. So, mukhang ganito rin ba mangyayari dito? Dito sa sinasabing Pax Silica? So, yan ang dahilan kung bakit dapat natin yung pag-usapan at pag-aralan. So, itatayo yan mga ka-Wonder dito sa New Clark City, Capas, Tarlac. No? Ang Capas, Tarlac, alam natin yung mga taga-Tarlac dyan, bahagi siya ng Luzon Economic Corridor. No? Isa itong lugar na nakatuon ang mga malalaking proyekto pang-industriya at pang-infrastruktura. Doon yan nilalagay, no? Kasi malalawak yung mga lupain dyan. Ang pagkakaalam ko mga ka-Wonder,
Ang size nito ay humigit kumulang 1,620 hectares. Na ang size daw niyan, mga ka-wonder, kasing laki ng 440 plus na Philippine Arena na pinagsama-sama. No, sa acres sa sukat sa Amerika, kasi acres ang ginagamit nila. Ito ay malaki talaga, 4,000 acres. No? Biro mo ilang hektarya? 1,620. No, para mas madali kasing maunawaan, mga ka-wonder. Yung laki nito, kung isusukatin natin sa layman's, para maintindihan. Katumbas ito ng 16.2 square kilometers. Yung mga kalsada, pero square kilometers. Hindi, kagaya niya, meters. Ito, square meters. Sa mga bahay, sa mga lote. No? Mas malaki ito kaysa buong lungsod ng Mandaluyong. Ganon siya kalaki. Isipin mo yung Mandaluyong, malaki na. Mas malaki dyan. Itong gagawing Pacsilica. No? Ang lawak nito ay humigit kumulang 1,125 hectares, mga ka-wonder. No? At halos 2,270 football fields. Ang laki. 2,270. Ito, napakalaki ng football field, mga ka-wonder. At kung yung football field, mga ka-wonder, ay may 7.14 hectares, i-times mo yun ng 2,270. Sobrang laki, mga ka-wonder. Mahigit pa ito, mga ka-wonder, kung nagagawi kayo sa global city yan, sa BGC. No? Madalas tayo dati dyan dahil may mga projects. Mahigit 20 times. Kung gaano kalaki yung BGC, mahigit sa 20 ulit niyan. Itong lugar dyan sa Clark City, Tarlac, Capas. No? Itong sinasabing Pacsilica. At halos kasing laki yan, mga ka-wonder, no? Ng isang maliit na lungsod. No? Halos kasing laki. Mas malaki pa nga sa Mandaluyong City. No? Hindi naman yan kasing laki ng Quezon City dahil mas napakalaki ng Quezon City. Yun lang po yung description natin para makita nyo at hindi na kayo mahirapan mag-imagine kung gaano ba kalaki yan. No? Ano bang ilalagay dyan sa loob ng Pacsilica? So, hindi lang to isang gusali. Kung nakikita nyo yung mga pogo na ni-raid, ang daming mga building. No? So, hindi lang yan isang gusali. At maraming trabaho. I think may 100,000 trabaho ang may i-offer niyan, mga ka-wonder. So, malaki may itutulong yan, dyan lalo na sa lugar na yan at karating lugar. No, hindi lang isang gusali yan. Kasi magiging isang industrial at technology hub yan. No? Kita niyo ba yung UP Techno Hub? Ang daming building pero maliit yun. Wala yun sa Katiting. No, yung mga nasa BGC dyan. No? Maliit lang yun. Ito yung magiging, ito yung magkakaroon ng mga sinasabing AI data centers. No, yung itong AI na siyang future technology para umunlad ng isang bansa. No, semiconductors, yung mga ginagamit natin sa mga laptop, computer, cellphone, semiconductors yan. Diyan, magkakaroon ng semiconductor factories. Factories po sa loob niyan. Ano pa? Manufacturing facilities. Diyan din ima-manufacture yung mga nabanggit natin kanina. Logistic centers. Ganon kalaki, mga ka-wonder. No? Warehouses, roads, utilities, training and innovation centers. Ganon kalaki. Yung mga nabanggit na yan, mga ka-wonder, kung pakikinggan nyo sa salita, kala nyo maliit. Yung function yan, at saka yung talagang, yung sukat niyan, at saka yung makikita nyong mga tao dyan, structures dyan, is ibig sabihin napakalaking proyekto nito. No? So, anong kailangan mga ka-wonder, no, ng proyekto? Of course, sinabi nga natin malawak na lupa. Inabanggit natin 1,620 hectares na lupain dyan sa Tarlac, no? Kasi mga ka-wonder, kailangan ng malaking espasyo para sa mga gusali, yung mga buildings, mga infrastruktura, kalsada, no? Kasi dadaan yan, bawat buildings may mga sari-sariling kagaya niyan, manufacture. Ano pa? Yung mga semiconductor facilities, yung mga research laboratories, AI data centers. So lahat yan, hindi lang building, bawat nabanggit natin ay may mga buildings na sakop ng bawat yan. So,
Yung sinasabing malawak na lupa, talagang necessary dyan kasi maglalagay ng kalsada dyan, mga utility. At ito pang isa, yung kinababahala na mauubos daw ang tubig ng Pilipinas. Dahil itong mga ka-wonder, malaki ang pangangailangan ng AI data center at semiconductor plants para sa tubig. Bakit? Kasi malalaki yan kung napunta kayo sa mga company. Kung titignan nyo yung isang malaking room doon na puro computer, yung mga nakikita nyo may ilaw, malamig doon sa loob. Pag pinasok ko yung kamay ko, napakalamig. Kailangan kasi doon mga ka-wonder, malamig yun dahil 24 hours. Gumagana yun. No? Isang cooling system gagamitin sa tubig. Parang aircon, kailangan may tubig. No? At ilang proseso sa production. No? Ayon sa BCDA mga ka-wonder, yung plano nila mga ka-wonder ay gumamit ng rainwater harvesting. Ito yung pinagtatawanan ng mga 8080 na tinawanan nila si PBBM na mag-iipon daw ng tubig ulan. Sinabi na nung isa na tawa yung isa. Sinakyan ng mga walang alam. Tawa tuloy, pinagtatawanan nila si PBBM na walang alam. Ito, sabihin ko sa inyo, na mga nagtawa na walang alam. Kayo yung walang alam. Alam nyo ba si Professor Carlos na may mga binabanggit daw si PBBM na yung mga tao daw dun sa loob ng meeting hindi alam yung sinasabi niya. Ha? Malamang hindi nyo alam kaya natatawa kayo. Ini-expose nyo tuloy yung sarili nyong 8080. No? At magtatayo ng imbakan ng tubig. Yung mga rainwater dun itatambak at dun kukunin yung cooling system. No? Para hindi nagagalaw yung tubig natin at baka maubusan nga raw. No? Ibig sabihin, magkakaroon ng cycle ng tubig pero pinag-uusapan na dun na yung tubig daw, kapag naubos, syempre naubos, hindi naman daw alam agad kung kailan daw yan may babalik. Alam niyo yung law ng cycle ng tubig? Yung sinasabing condensation, precipitation, and then yung sinasabing evaporation, yung cycle na yan sa tubig. No? Pag umulan, iimbak yan, may ipon. So, syempre gagamitin yan. Syempre, uulan pa rin ang uulan. No? Kaya, yung mga flood control, very very timely siya. Kasi kung aasahan yung ulan, baka mag-flood sa ibang lugar, kailangan nga i-develop din itong flood control. Na siya namang ninanakaw nitong mga kawatan na nasa pwesto. No? Kailangan nga silang tugisin na dahil sila yung mga pabigat sa ating bansa. At ano pa? Itong sinasabing limitahan yung pagkuha ng groundwater. Alam nyo ba yung pagkuha ng groundwater? Hindi yan ganun kadali. Kaya nga yung deep well, yung poso, I think parang pinagbabawal siya, no? Kasi dyan sa Indonesia, na may ilang portion dyan ng bansa, no, nila, Indonesia, na lumulubog na. No? Kasi yung tubig sa ilalim, mga ka-wonder, yan din yung dahilan kung bakit sinasalo yung lupa. Kasi ground, and then may lupa dyan, yan yung sumasalo din sa tubig. No? Kapag yan nauubos, bumababa rin yung lupa. Kaya, hindi dapat maubos yan. At ipinagbabawal nga itong mga poso-poso. Kasi yan ang sistema sa Indonesia. Lahat halos may butas sa daan. Nauubos yung tubig nila. No? Not sure kung Indonesia yun. At yun nga, kailangan limitahan. No? Pero ngayon pa man, mga wonder, patuloy pa rin yung sinusuri, no, ng publiko. Nitong mga expert, no, kung sapat ba yung hakbang para ma-preserve yan. May mga alternatives. Isa dyan nga, itong sa pag-ipon ng rainwater. At isa pa sa kailangan dyan, mga ka-wonder, sinasabi nila, yung Meralco, tataas yung bill. No? Of course, kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente yan. Mataas na kapasidad ng power grid. No? Meron naman tayong sinasabing solar system. Alam mo yung solar? Di ba yung nakikita nyo sa TV na hindi naman dinadirect, solar lang, sinasaksak? Siyempre, pwedeng gamitan yan ng mga power grid. Pag sinabing power grid, hindi lang naman nakasalalay yan sa Meralco. Pwede naman yan tambakan ng mga solar. No? Yung mga, of course, may tulong pa rin dyan ni Meralco. Parang backup supplies, backup power systems. At malaking konsumo yan, mga ka-wonder, dito sa data centers. No? Pagdating sa elektrisidad. At isa pa, syempre, kumukuha yan, gumagather yan ng data, information, at yung sending, receiving, of course, yung internet. Yung mga high-speed fiber dyan, connection. Yung mabibilis, yung ilang
Mbps yan. No? At yung advanced telecommunications at mag-secure ng digital infrastructure. So, kailangan dyan na hindi pwedeng ma-halt yan o magkaroon ng intermittent o magkaroon ng interference. No, kaya kailangan dyan ng high speed para walang hassle. No, kasi AI yan eh. Paggawa yan. Kaya, I think, pag mamaantala dyan, it could affect millions, ano? Kaya hindi dapat naantala. Dapat dyan, consistent yung daloy, no? Nung dinidemand nitong Paxilica. At isa pa, yung transportation, nabanggit nga natin, gagawa ng kalsada, yung mga expressways, no? Para conveniente. Yung malalaking kalsada na yan. Yung access dyan sa airport, no? Para mabilis. Kasi nga, ito ay pagkukunan ng iba't ibang bansa. Kaya hindi dapat sila mahihirapan papunta dyan. Mga iba-ibang banyaga, nandiyan dyan, tutulong sa research siguro. Magko-contribute, may office dyan, may bahay dyan. O kaya uuwi, darating. Kaya yung access nito ay dapat maayos, no? At yung access sa mga pantalan. Yan nga, sinasabi natin mga port ba yan sa Tagalog? Dapat organisado. Kaya pag-usapan natin, kasi narinig lang natin puro negative. Pag-isipan, tama naman, pag-isipan. Kasi balita ko sa ibang bansa, hindi sila against dyan. Pero pinag-iisipan nila kung handa sila. Yan yung term. So, ang benepisyo nitong Paxilica dito sa ating bansa, mga kawander, of course, nabanggit na natin kanina, yung sinasabing libo-libong bagong trabaho. Yung bagong trabaho ay may bibigay niyan sa mga Pilipino. Trabaho para saan? Of course, number one dyan, yung mga engineers. No, tatayo yan eh. Yung mga infrastructures dyan. Yung mga wirings, no? Kung ano-ano, at yung program dyan. Of course, kailangan ng IT professionals. Yung mga pagkabit-kabit ng mga kable dyan. Kung ano-ano, mga technicians. Yung mga paggawa ng buildings, structures, infrastructures, construction workers. No? At, of course, pag nagawa na yan, yung mga administrative staff. So, pinag-uusapan natin dito, libo-libong trabaho, mga kawander. No? At isa pa, mas malaking kita ng bansa. Mas malaki. No? Wag lang itong paglakihan ng mata ng mga interesadong uupo na para ang agenda lang is magnakaw. No? Kaya babantayan natin, hindi natin papayagan yung mga mangmang na i-overcome tayo, na i-overwhelm tayo ng mga mangmang na yan. No? Kaya kailangan, no? Hindi tayo papayag na ipaupuin yung mga walang alam. Nagagastusin lang yung pera ng bayan. Yung tipong isang araw lang lalaspagin mo yung ilang daang milyon. No? Yan yung mag-iingat tayo dyan, mga kawander. At isa pa, yung sinasabing of course, mas malaking kita ng bansa, dagdag na buwis yan. Papasok dito sa atin. Diba? Ano pa? Mas maraming foreign investments. No? Mas maraming foreign investments dyan dahil nakita nila eh. Malaking kikitain ko rito, kailangan kong makisawsaw dito. At yun pa, yung pagtaas ng exports, mag-e-export tayo eh. Kasi nga, ang tema nito is hindi lang yung isang pagkukuhanan, no? Ng mga bansa, no? Kagaya niya, sa China lahat kumukuha. Hindi na ganun, kaya tataas yung export natin dito. At ano pa? Of course, ito pa. Yung sinasabing ang tawag dito, yung reciprocity. No? Magiging reciprocal ito pagdating sa pag-unlad ng teknolohiya. Of course, number one dyan, yung AI. No? Yung sinasabi nating maraming pangangailangan na kinukuha lang natin sa Taiwan. Kaya maliit ang Taiwan, pero napakayaman dahil dyan. So, magiging ganun din tayo. Hindi lang iisa. Magiging ano rin tayo. Magiging supplier din tayo. Tagagawa tayo ng mga semiconductor na yan. Dahil magkakaroon tayo ng semiconductor industry dito. Electronics manufacturing. Yung mga ginagamit sa laptop, sa TV, sa cellphone, lahat ng gumagamit na sinasaksakan nyo ng kuryente, dyan, magmamanufacture tayo rito. No? Lahat ng mga nai-imagine nyo, nakikita nyo ginagamitan ng kuryente. Ano lang, para baka hindi nyo maintindihan yung mga chips na yan, yung mga kung ano ng motherboard, yung mga diode, kung ano-ano mga ginagamit dyan. Yung mga research and development, of course, dyan din yan. May center dyan.
Kaya uunlad talaga ang teknolohiya. No? Magre-research, patuloy na pagre-research, pagde-develop para lalong umunlad at tumaas yung antas ng teknolohiya. Isa pa, yung pagtaas ng kumpiyansa ng mga investors. No? Ay, yung pinag-uusapan dito mga AI, mga conductors, mga teknolohiya. Di ba? Kaya tataas yung kumpiyansa, yung confidence ng, magi-invest ako dyan. So, mas maraming kumpanya ang mamaaring mamumuhunan dito sa ating bansa. At, of course, mapapalakas yung ating ekonomiya. Kaya dapat baguhin na rin natin, sabayan natin yan ng pagbabago ng ating constitution. Kasi itong constitution natin, mga ka-wonder, nabibigyan ng daan itong mga kawatan, no, para madali silang makakawat. No? Ayaw nila, yung iba dyan ayaw baguhin ito. Bakit? Dahil sinasabi na, mag-extend lang yung term dyan. Pwede naman hindi mo isali yun Bakit kailangan pa talagang kasama yun? Diba? Yung sinasabi nating federalism, unicameral, at saka itong presidentialism. O presidential. Diba? Lalakas ang ekonomiya natin. No? Yung paglago ng manufacturing sector. Lalago. Yung pagmamanufacture, dito na ginagawa Hindi na tayo aangkat, dito na gagawin. Kaya nga pag ginawa, pwede tayo mag-export. Di ba? At pagdami ng mga negosyo. Saan? Sa paligid ng mga proyekto na yan. Magsisitayuan. May kailangan nila. Halimbawa, kantin, restaurant. Ano pa? Bilihan ng mga ganito, ganyan. Magsisidamihan dyan sa gilid. Para arm naman o auxiliary naman yung tinatayo dyan na kailangan din nila. No? At of course, may disadvantage silang sinasabi dyan. So, pag-usapan natin, hindi naman natin tatakpan yan. Real talk lang. Kagaya nitong epekto sa kalikasan na sinasabi ng mga eksperto, yung mga nakakaintindi, no? Yung pagwala ng ilang puno dyan. Kasi, siyempre nga, pa-flat mo yan Ang daming mga puno dyan, tanim. Ipa-flat mo yan kasi gagawin nga yung isang industrialized na hub na malaki. Na itatayo nga dyan itong mga centers, kalsada, buildings, at kung ano-ano. Research center. Kaya talagang ipa-flat mo yung mga puno dyan. Alam nga naman may puno dyan. Sa loob ng building mo, may puno rin. Hindi pwede ganun. No? At yung pagbabago ng gamit ng lupa. Siyempre, nabunot mo na yan. Yung lupa dyan, siyempre, nabunot na. Wala na yung ugat dyan. Wala na yung tanim. So, yung magbabago yung dyan, yung gamit ng lupa. Ano pa? Siyempre, hindi na siya kasing healthy ng isang environment. Type na pag may mga puno, tanim, halaman, hayop, kung ano-ano. Uod, kung ano-ano dyan. No? At yung sinasabing posibleng pagtaas ng alikabok habang ginagawa ang proyekto, of course. Hindi naman laging may alikabok. Siyempre, pag ginagawa yan, natural. Pero may paraan dyan. Pwede naman basain yung lupa Diba? Pwede naman basain yan. At yung ingay, of course, kasama yan. Given na yan Basic na yan Mula doon sa ginagawang construction. Isa pa dyan sa nakikita na disadvantage yung tubig na nabanggit. No, kung hindi maayos yung pamamahala, hindi handa, maaring mabawasan nga yung supply ng tubig. No? Magkakaroon dyan ng pagrarasyon o pagkakaroon ng krisis sa tubig. Kaya nga dapat pinagpaplanuhan. Mukhang pinagplanuhan na nga. Kaya siguro tinatanggap na sa ating bansa. At maaring maapektuhan yung mga komunidad sa paligid. Given dun sa naman nabanggit natin kanina. Di ba? Ito yung pangunahing issue dyan, na itinataas ng mga ilang grupo na may ayaw lang. Kasi may kasabihan tayo, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Dagdag na nabanggit natin, given na yan, yung konsumo ng kuryente, yung pangangailangan ng elektrisidad, yung community dyan, maaaring magkaroon ng pagbabago nga sa paggamit ng lupa, yung maapektuhan yung ilang residente, yung mga magsasaka dyan, kasi nga hindi na lupa, sisimentoy na yan, papatagin yan, yung mga kailanganin nila dyan ilang lupa para sa proyekto, maaaring kumuha dun sa itambak dyan, pero hindi naman siguro ganun kasi may lupa na. Except lang kung isang lugar tatayo nila sa medyo elevated, siguro tatayo, kukuha, hindi naman ganun. Kumbaga, mini-brainstorm lang natin mga ka-wonder, pero hindi naman. So, bakit hindi tutol mga ka-wonder yung ibang bansa sa Pax Silica? Kasi mga ka-wonder, gaya ng sinabi natin, naniniwala sila na mahalaga ito, napapanahon
no? Kasi nga, AI na ang gumagana ngayon. Semiconductors sa bawat gamitin mo mga electronic parts, mga electronic system, mga ginagamit natin. Semiconductors yan. Electronics, di ba? Yung mga renewable energy, no? Ito, kailangan ng bansa natin yan. At kapag meron tayong mga ganyan, ito mga oligarkiya na sinusolo, maapektuhan din sila dyan sa ibang parte, no? No, kung ito ay na-develop na ng gusto, no? Ano pa? Itong economic security. Bagamat itong Meralco ay talagang makikinabang dyan dahil magsusupply, tataas yan. But somehow, no, kapag ito ay na-develop na, nagamit na sila, makakapaggawa ng paraan ng ilang source, no? Maaring maapektuhan nga yung nagsusupport ng mga oligarkiya, no? At di ba, kontra naman ang karamihan dyan dahil sila yung payaman ng payaman na si-centralize. At isa pa, yung national security. Gustong-gusto yan ng mga bansa pagdating dyan. So, nakikita rito mga ka-wonder yung malaking opportunity para magkaroon tayo ng mas ligtas at mas maasahang supply chain. Hindi na tayo mag-aangkat. At aangkatan tayo. Of course, yung nabanggit natin kanina. Aangat yung bansa. Pero kailangan maging maingat pa rin gaya na nabanggit natin. Dahil nga yung impact nito sa sinasabing environment natin. O yung sinasabing environmental impact assessment. I-assess mo yan. Pros and cons. Kung ano yung mga mangyayaring consequences, ano naman yung mga benefits. Yung mga formula dyan. Kung ano yung maigogo mo, mas malaki ba yung consequences? Kung malaki, syempre wag. Pero kung makikita mo mas malaki yung pros dito, yung benefits, of course. No, kaya na, tsaka lalo na kung yung mga consequences pansamantala lang. Kaya isa pa, yung mga kawander, yung kailangan maging maingat dahil may mahigpit na batas pagdating sa kalikasan. No, yung mga pollution, yung maputol ng puno. Diba? Siyempre, pag pinutol mo yung puno, may baha. So, may mga contingency naman sila ginagawa. Aayusin nila yung daan, mga drainage system. Of course, pati sa pagsusuri ng epekto sa tubig, nabanggit na natin. Sa epekto sa komunidad, yung mga nagsasaka dyan, na ginagamit ng kabuhayan yung lugar. No? At siyempre, may impact yan sa ating environment. Whether you like it or not, meron. Pero, yun nga, titimbangin natin yung consequence, yung pros and cons. No, yung regular environment monitoring. Ano pa? Reforestation and rehabilitation plan. Siyempre, pag may nabawas dyan, kailangan palitan natin. Maglagay tayo ng puno na napalitan dito sa isang lugar na pwede naman natin lagyan. No, i-rehabilitate natin yung lugar dyan na kalbo. No? At of course, ipagbawal itong mga pagputol ng puno. Nag-uugnay-ugnay na yan. Maraming ahensya ang makikipag-work hand in hand dyan kung makikita nila ito na very beneficial sa bansa. Of course, yung pagsunod sa environmental, social, and governance. Sinasabi natin ESG standards. So, yung magiging epekto niyan, mga ka-wonder, nabanggit na natin, yung positibo at negatibo. Ngayon, kung titimbangin natin, kayo mga ka-wonder, tulungan nyo yung bansa natin, no? Timbangin. Kung ito ba ay very beneficial ayon doon sa mga na-share ko sa inyo. Kung ito ba'y maganda sa ating bansa, why not? Kung ang mga sinasabing consequence ay pansamantala lang at pwede naman palitan, kagaya ng mga rehabilitation and reforestation, makakagawa ng paraan para yung tubig hindi maubos sa pag-iimbak ng tubig, di ba? Marami namang paraan. Kung yung Israel nga, hirap sa tubig pero wala silang mainom. Kung ang ginawa nila, yung dagat, kinonvert nila sa drinking water. Gaya nga na sinabi natin, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So, saan tayo? Para sa ikaunlad ng bayan. Sabay-sabay tayong paunlarin o tulungan ang ating bansa at sugpuin yung mga nagpapahirap na yan. Ikulong yung mga kawatan at bitbitin ng ating bayan para sa magandang kinabukasan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please, share this video para malaman nila yung tungkol dito sa Paxinica na hindi puro negative lang narinig natin na kumakalat. Kung ano yung beneficiary may ibibigay nito. At timbangin natin yung pros and cons. Kung lamang yung consequence, huwag natin tuloy. Kung lamang yung mga positibo at pwede namang remedyohan yung consequences, bakit hindi?
And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless.